Ito po mga kababayan, right now papunta kami sa isang barangay dito sa malapit sa Mayon Volcano, yung barangay Bunga ng Legazpi City. Nasa at the foot of Mayon Volcano siya. Kasi po nabalita namin sa kasagsagan ng bagyong si Christine. Ayun, may naanod po na sabi, isang babae yata, hindi pa ako sigurado kung babae yon, mga 40 years old yata yung sabi. So pupunta namin ni Mrs. po, mga kababayan, para magatid ng tulong. Kahapon hinahanapan ng mga authorities, mga rescuers, pero umabot yung gabi, hindi pa na makuha yung bangkay. Yung tao, hindi namin alam kung patay na o buhay pa. Pero dahil po sa nangyari, pinaniniwalaan baka na-disgrasya na po. So yun ang pupunta namin ni Mrs. Yan po, papuntang Barangay Bunga tayo. Maayos na po yung panahon ngayon dito sa Legazpi City. Nakita po ninyo yung Mayon Volcano. Yan banda sa kanan, natatakpan lang ng konting cloud, pero maaraw na po. Kaya yung mga basang damit ng mga residents dito, medyo nakapagpatuyo na rin po sila ng kanilang mga damit, at nakalinis na rin po sa paligid. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, yung typhoon dito po na dumaan, yung si Christine, hindi man po malakas yung hangin. Typhoon signal number 2 lang naman. Kaya tingnan ninyo yung mga kahoy sa paligid. Makikita ninyo yung mga dahon, intact pa naman yung karamihan. May mga paisa-isa na mga natumbang kahoy dito, pero hindi masyado kasi malakas. Ang malakas talaga yung tubig. Kaya po yun, matindi yung pagbaha. And based sa mga reports natin na nakukuha from talagang grabe yung yung 3rd district ng Albay, mga municipalities like Inubatan, Uwas, tapos Libon, Pulangi. Yun talaga yung lubog sa baha yung karamihan sa mga barangays. At syempre yung mga municipalities sa lalawigan ng Camarines Sur at Naga City. Kaya nga yung focus ng relief operations talaga nandun, mga kababayan. So ito kasi dito may namatay na nakuryente po, kasi lumabas ka agad, naghanap buhay. After kami lumabas ni Mrs., yung dinaanan naming kalye, doon din kami dumaan. Buti na lang hindi kami na disgrasya, kasi may nakalaylay na wires. Ayun mga kababayan, nasabitan. Ano nga yung nasabitan? Nasabitan po ng jeep. Patay yung driver na kuryente, at nasunog pa yung jeep. Yan nangyari dito sa Legazpi City 2 days ago. At ito nga po yung pupunta namin naman, daw galing doon sa ilog, nag-cross yata ng ilog. Mamaya alamin natin kung ano yung kwento. Yung buhos ng malakas na tubig, baha, galing po kasi sa katawan ng Mayon Volcano. So malakas yun at mabato, mga kababayan, galing sa gali ng Mayon Volcano, kasi napakalakas yung pagbuhos ng tubig. Yun nangyari. Yan pupunta namin para mag-abot ng konting tulong, mga kababayan. Malapit na po kami, nasa Barangay Pawa na po ito ng lungsod ng Legazpi. Pero kasama na to sa 8 kilometers danger zone ng Mayon Volcano.
Yan po, paliko tayo rito. Yung next barangay, yon yung pupunta namin, Barangay Bunga. So lahat na ngayon tulay ito mga kababayan. Medyo sira na yung tulay dito. Dapat bawal dito yung truck dumaan. Yan, kasi baka bumagsak yung tulay. Lahat ng ilog dito mga kababayan, ang tubig na dumadaloy galing po sa Mayon Volcano. Yan, paliko tayo rito. Ayan po, nakikita ninyo yung Mayon Volcano. Yan, diba? Napakaganda. Mayon Volcano. So ito, Barangay Pawa pa. Sunod nito, Bunga. Yung Barangay Bunga, yun ang source ng tubig dito. Galing sa Mayon Volcano lahat. Yan, may tubig pang umaagos sa kalsada. Galing yan sa mga rice fields at sa kabundukan. Yan, rice field. Napakaganda. So malapit na po tayo sa ating destination. Magtatanong-tanong tayo. Barangay Bunga na to po. Barangay Bunga ng Legazpi City. Tatanong tayo kung nasaan yung na disgrasya po, inanod. So yan po, nagtanong ako kanina doon sa nag-stop muna tayo. Malapit na tayo sa chapel, doon daw sa may diki po. At tingnan natin, punta natin yung may diki daw. Yan po. Magaganda din yung bahay dito. Malalaki na rin po. Kaya lang, yun nga, danger zone ito po. Yung may mga purok dito, danger zone sa Mayon Volcano. Lahar flow. Eh, makikita ninyo yung mga buhangin, lahat yan galing sa Mayon Volcano po. Tingnan natin dito sa may dike daw. Baba tayo, magtatanong tayo uli kung nasaan dito yung inanod. Ilo pa, pwede magtanong, saan yung yung bahay ng yung pamilya ng naanod? Doon lang sama, may Puro 4? Oo. Sabi sa may dike? Ha? Sa may dike? Hindi din puro 4 bahay ganun. Yung bahay nun? Oo. Pwedeng mapuntahan? Oo. Dito ka lang sa may Vertabe. Ano pangalan nun? Alma. Alma. Babae po? Babae. Ano nangyari? Pwedeng maikwento mo? Hindi Ano ko balita? nakita. Hindi mo nakita? Oo. So nandun daw mga kababayan sa may Purok 4. Nakalampas na kami. So right now mga kababayan, andito na tayo sa Barangay Bunga. At kausap natin mga kababayan yung dating kapitan dito. Pero yung asawa niya, yung Kagawad po ako, sir. Kagawad ka ngayon? Apa. Kagawad niya. Ay, first name mo, Kagawad? Michael po. Yung asawa mo, kapitan? Apo, si Chona. Si Chona. Chona Minya. Ngayon, kwento mga sa akin, ano nangyari doon sa babae? Anong pangalan nun? Alma Abiliano. Alma Abiliano. So, ano nangyari po sa kasagsagan na Di ba may anong tawag doon sa barangay? May notice lahat na pag may calamity ganito, dapat nasa safety na sila. Like ganito, sir. Nagpuwersa sila? Nangyari, nagkataon, pista sa katabing barangay namin, sa barangay Mabinit. Piyesta. Ngayon, Anong araw yon? Martes yun eh. Martes, okay. Kumbaga, kasagsagan na ng ulan. Ngayon,
mga 3:30 dumaan kami diyan kasi galing kami sa Mabinit. Kasi yung napangasawa ko, taga Mabinit. Kay mother-in-law. Pagdaan namin sa spillway, nakita ko medyo may konti ng baha. Pinuntahan lang namin. Sa may spillway mismo siya? Yes, na disgrasya? Oo. Ngayon, papunta kami Legazpi, mga 4:30, naka-receive ako ng tawag. Sa anak ko. Kasi natrap yung anak ko, pauwi na din. Hindi na daw kayang lusungin ng sakyan yung baha. Sabi ko, huwag nyo nang ituloy. Ikot kayo, sabi ko sa Daraga. Ikot. Ngayon, uwi kagad kami ni Kapitana, ni Mrs. kasi kailangan talagang bantayan doon. May na-encounter nga ako, 3 taga-Daraga na pinilit na tumawid. Mag-cross, tumawid. Ayun, yung palapit na sa kabila, nadapa, buti yung tao ko natabang, nahila. Tapos mga after 30 minutes, talagang basang-basa na kaming lahat na nagbabantay doon eh. Mga anong oras yun? Gabi ba? Gabi na, kasi ano na eh. Mga anong oras nangyari? Siguro mga pasado alas 6 o... Anong araw yon? Martes na gabi. Martes ng gabi. Ano ngayon? Sabado? Biyernes ngayon. Biyernes pala ngayon? Martes ng gabi nangyari? Opo. Kasi piyesta sa Mabinit. Kasi sa pagkakalam namin, parang nasa influensya doon ng alak. Medyo malakas yung loob na tumawid. Ngayon, base doon sa kasamaan na 3 daw yun na magkakasama, naiwan daw yun si Alma, binalikan. Kasi nakitang parang nahulog. 3 yun. Nag-rescue yung 2, nahulog pa yung 2. Mabutit yung kasama? Mabuti yung kasamang 2. Nakaligtas? Nakaligtas kasi parang napadpad doon sa tabi, nakahawak siguro kung saan sa puno or sa puno ng saging. Ngayon, kaagad naman tumawag yung tao namin, in-inform si Kapitana, and then tumawag ng rescue. Buti yung galing sa city. Hindi, tumawag nung kaya lang talagang ano eh, flooded din daw sa area ng Legazpi City. Hindi hindi makapunta rito kasi malalim din. Yung tubig baha sa Legazpi. Buti napag-isipan ni Kapitana Chona, may kapatid siyang may kaibigan na taga Philippine Navy. Tawag doon. Buti kagad-agad na rescue. Pumunta dito, na-rescue yung 2. Yung 2? Pero yung isa hindi na hanggang sa ngayon, kaninang umaga, pangalawang araw na naghukay yung bako. Hanggang ngayon, inahanap pa? Wala, negative pa rin. Baka natabunan na ng mga napakalalaking boulders at sa kabuhangin. Kagabi, yung LGU Legazpi, BEP, and Coast Guard, may dala silang K9, yung mga aso na nag-aamoy kung... para maamoy? Oo. Ngayon, parang may naamoy doon yung 3 aso. Kaya lang, pag-ukay ng mga 3 feet, negative din eh. Hindi pa matagpuan hanggang ngayon. Kap, pwede mo akong samahan doon kasi gusto na kasi namin sana matulungan din yung family kung may time ka. Okay, ngayon sige. Sige, sama ka na lang dito sa kotse. Dali ko na yung... So anyway, kasama natin mga kababayan si former barangay captain Minya. Siya kagawad din ngayon, yung asawa niya, yung pinasama ko na dito sa sakyan para punta namin yung area. At pati doon sa bahay, mapunta namin yung pamilya para makapagbigay ng konti na tulong para sa kanila siguro. So papunta kami mga kababayan kung saan yung lugar na disgrasya yung si yung apelyido Alma Arellano Abiliano po. So dito talaga napaka-peligroso kagawad yung daloy ng tubig. Dito lang lang sa spillway. Dito itong spillway na to. Umaapaw kasi diyan ang tubig eh. Umaapaw. So yung galing pa sa Mayong Bulgi, no? So anong plano dito pala, Kap? Hindi ito i-elevate para naman... Hanggang ngayon, tapos na nga yung term ko, walang planong... Wala pang plano dito? Yung DPWH? Lagi na lang sa taas. Anong dapat dito ba? Ang pondo dito, probinsya o dapat national? National dapat dito. Oo. So ito po yung spillway. Dito sila, tumawid. Opo. Kasi lahat ng flood control project sa taas, national budget ang So makikita po ninyo mga kababayan, dadaan muna tayo papunta doon para
Dali lang po mga kababayan, kasi ang daming trucks ditong malalaki. Yung mga nagkukwari yan sila. So yung mga nagkakwari kasi rito. Wala man masamang epekto yung ano? Pag illegal quarrying, masama din kasi Masama din. may mga area talaga na dapat i-quarry lang. May mga area ang dapat i-quarry lang. Liliko muna tayo mga kababayan at may truck po sir. Dito muna tayo sa tabi para baba muna tayo dito, ano. Sige po. So dito tayo mga kababayan, punta natin yung medyo hindi kasi pwede tayong lumapit doon na puntahan muna namin. Kaya lang malayo. Ito lang. Ito lang. Oo. So, may yung dati kong radyo, DCGB, pumunta rin dito para makibalita mga kababayan. So, nandito tayo mismo para tingnan kung saan nabaon mga kababayan. Makikita ninyo ang lugar. Yan po. So ang daming mga vehicles na pala dito. Very busy street. So yan yung Mayon Volcano mga kababayan, no? So dyan rumaragasa yung baha with rocks. O saan daw nahulog, ano? Kagawad. Dito. Ay, napakalalim pala. Oo, atas to. Parang na ano na lang yung bahay. Nahulog dito. At milagrong nabuhay yung kasama. Oh, doon na rescue yung dalawa, oh. Saan na-rescue doon? Doon sa may puno ng saging. Doon sa may puno ng saging, doon na? O may mga tao sa baba. Ano ba sila? Naghahanap sila? Hindi na, nagtatanim na ng nagtatanim ng gabi. So dito nahulog itong si ano sa pangalan uli? Alma. Si Alma. At hanggang ngayon hindi na makuha. Ayan po mga kababayan, no. 'Yon ang bandang Legazpi. At makita po ninyo mga kababayan, ito yung kinakwari. Malaking tulong din yung kwari, di ba? Kagawad. Baka mahulog ka po. Yung mga kabarangay ko nanghanap buhay yung yan ang hanap buhay. Malaking tulong din sa kanila pag mayroong ganitong nangyayaring baha. At saka ito nagiging pera na, bato nagiging pera pa. Tapos nakakatulong sa sa para ang tawag dito desiltation. Mawala yung mga nakaharang na mga bato at napapakinabangan, nagiging negosyo. So ito legal quarry naman ito po. Legal po ito, legal. At kailangan talagang i-quarry siya. Kailangan talaga kasi pag hindi, aapaw yung tubig lalo. Tulad dito. Yan, kaya nasisira. Apaw ito. Ayan. So anyway, sana makuha na rin yung yung body, yung katawan po ng victim. Po kanina. Ayan. Ito yung nakikita nyo. Yan. Itong hinukay na yan ng bako para hanapin yung victim. Kasi dyan naamoy ng aso. Parang ang may may mabaho. Kaya nga, yan ang kanina pa pero may naamoy kaming mabaho, parang patay na aso. So malamang nasa decomposing yung body niya. Decomposing na siguro yung katawan. Siguro kasi ilang days na? Pangatlong araw ngayon. Pangatlong araw. So anyway, punta natin po yung kagawad, yung family, matulungan natin. Sige. Di na kami mga kababayan nagdala ng bibit-bitin pa. Sabi ko, cash na lang ang ibigay natin para may magamit yung family sa kanilang pangangailangan po. Butit may mga officials tayo. Ito talaga si Kapitan, undefeated po siya. Ngayon kagawad naman. Kasi napakasipag niya mga kababayan. Pag masipag sa paglilingkod sa ating barangay,
hindi matalo-talo pagdating ng eleksyon. So balik tayo mga kababayan. Hiningal ako, hindi ako sanay. Hindi na ako sanay mga kababayan sa ano, sa paglalakad ng ganito barangay. Kagabi nagukay kami ng Bako from PM to 8:30 PM. Tatlong oras may kalahati nagukay, wala rin eh. Grabe pala. Kaninang umaga, 4 ng Bako ang ginamit. From 7:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Negative pa rin. So hindi pa rin tumitigil na hanapin po. Siyempre kawawa din naman yung family na hindi man lang po mabigyan ng ano, tawag doon, yung maayos na libing mga kababayan. So kailangan, saan yun ano, Kagawad? Kaliwa tayo doon sa unahan. Sa unahan, kaliwa. So papunta na tayo mga liliko tayo rito, papunta doon. Anong purok ito? 4 po, purok 4. Purok 4. Ito yung purok 4. Tabing kalsada din. Purok 8 pa to. Ha? Malayo pa, medyo malayo. Medyo malayo pa. Anyway, walang problema. Basta sa paglilingkod bayan. Naisip lang namin kasi kung pupunta kami ng malayo sa 3rd district, tapos may nangangailangan dito sa mismong lungsod natin, sabi ko parang hindi maganda. Kaya unahin namin yung dito sa Legazpi po. Malapit na yan tayo yata. Oo. Doon lang sa tabi ng motorsiklo. Yung motorsiklo. Yung motorsiklong isa. Kahit doon tayo mag-park yan sa may bahay ni na itong ano? Para maluwag. Para maluwang. Maluwag siya. Dito tayo gagarahe. Park muna tayo mga kababayan dito. So dito na po kami. Nandito na po kami. May mga guide kami. Si Mrs. kasama natin para mamigay ng ano, kunting ayuda po. Kunting tulong para po sa family na nadisgrasya po yung pamilya. Mahirap din naman. Bigyan natin ng kunting tulong mga kababayan. Yan po. Nandito yung finance officer ko kaya walang problema. Lagi namin itong ginagawa sa panahon ng may mga calamities. Pumupunta kami sa barangay, mga barangay na ano po, devastated ng baha o kung ano pa. So. Basta't sa paglilingkod bayan. Di ba? Lakad tayo rito. Nasa paanan tayo mga kababayan ng Bulkang Mayon, Barangay Bunga, Legazpi City. Medyo hinihingal na ako. Ayan. Atid lang kami ng konting tulong doon sa ano, na disgrasya. So ito po. Ito yung bahay. Harong ang ibig sabihin po sa Tagalog, bahay. Ini yung harong. Ito yung bahay po nila, mga kababayan. Wasa taon na may bisita ko. Maray na hapon po. Nak na kawan niya digdi. Hello po. Ano si Madam? Nandito po kami si Mr. and Mrs. Dante Maravillas, yung dating taga-radyo po. Nandito po kami para mangumusta po sa inyo kasi nalaman po namin na disgrasya yung ano po, ano ninyo yung na disgrasya? Mama mo? Kuhan ka na muna. So mama niya po. Dito ka na, mami. Dito ka na po, kagawan. Sige. So mama mo, panganay ka?
Iyo po. Ilang anak po? 2 lang po kami. Dalawa kayo. So, ano, nagtatrabaho ka na rin? Opo. Si papa mo nasaan? Wala po. May lang po si Papa. Okay. Sorry for that question. Hindi ko sinasadya. Anyway, so kayo po nag-aral pa? Dahil na po. Hindi na. May asawa ka na? Ano po, ang kalibin po. Okay. So, pwede ba ikwento mo muna? Kasi gusto namin kasi pumunta kami rito. Nabalita namin kasi na may nangyari na naanod nga. Nandito kami para maghatid ng kunting tulong. So, nandito po kami para maghatid ng tulong. Salamat lang kay Kagawad Minya. Kasi sinamahan kami rito. So, ano nangyari po? Ang nangyari po una, si Mama po, papunta pong Mabinit. Para makipista? Opo. Pista pala doon. Anong oras yun, umalis? Mga ma-11 na po. 11. Tapos, may mga kasama? Wala naman, mag-isa lang po siya. Mag-isa lang siya. Then, mga anong oras nangyari? Paano mo nalaman? Yung tito ko pumunta dito. Pumunta, yun na yung balita. Opo. So ngayon, hindi pa nakukuha yung mama mo. Hindi pa po. So, anong iniisip ninyo ngayon? Siguro may posibleng wala na siya o may posible man pong baka may nakakuha. Ewan po, Opo. siguro kasi wala pa pong bangkay talagang. Wala pang nakikitang Maski nare-retrieve na bangkay. Maski po, damit, wala Damit, pa. wala. Oo. So, in case po, tanggap na ninyo? Opo. Kasi lahat naman tayo po, may hanggang na Yung kapatid mong isa, bunso, mga ilang edad na? 18 po. 18. So, kayo, may asawa na rin. Hindi pa So, naman po siguro sa asawa. Ay, hindi pa kasal. So anyway, hindi ko napatagalin kasi ang sadya lang naman namin dito, magbigay ng konting assistance po sa inyo, financial assistance. Pasensya na, pupunta sana kami ni Mrs. sa para bumili ng mabibit-bit man lang. Kaya lang, baka sabi ko, gabihin kami. Dumiritso na lang kami para magbigay ng assistance. So, ito po. Magkano yan, Mami? 5,000. Pasensyahan mo na yan, konting assistance namin para magamit po ninyo. Ayan po. Oh. Para po sa tulong ko naman. Okay. Manalangin ka lang po. Baka walang imposible sa milagro, di ba? Baka sana buhay pa yung mama mo po. Hanggang sir, wala pong nakukuha ang bangkay. Hindi po kami magpanting malay po. Malay mo May kung may magdigisa mo yan. oo. So yun na, may buhay pa. Sana buhay pa yung mama mo. Bata pa naman pala. Ang mga 40. 43 Ganyan? po, ma-birthday 43? ko nga ni siya ngunyan, October. Ma-birthday? Ma-birthday po. Talagang nakakalungkot yung nangyari. Magbe-birthday sana ngayong October 31. 31? Malapit na. Anong pizza ngayon? 25? So, 6 na araw na lang magbe-birthday. Nakakalungkot talaga. Sige po, maraming salamat po sa pagpatuloy sa amin dito sa bahay ninyo. Maraming salamat Kagawad sa pagsama sa amin. Welcome sir, anytime basta kayo. Opo. Pag-atid ng tulong sa aming kabarangay, maasahan niyo po ako diyan. Sige po, maraming salamat. Salamat. Yan po yung maiksi nating panayam mga kababayan dito sa anak ng inanod po ng baha dahil po sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan po dito sa amin sa bagyong si Christine. Pero hanggang ngayon sir, Hindi pa rin tumitigil hindi yung pa rin. Kasi ang alam ko, nagpalipad na lang drone doon sa dagat para sakaling may lumitaw na bangkayo. Pero as of now, wala pa talaga. Tuloy-tuloy pa rin yung search. And Salamat po. sige po, walang problema. Sige po, walang problema. Oo. Maraming salamat sa inyo. So yan po mga kababayan. Ang ating mission dito ay magatid lang ng konting tulong para dito po sana buhay pa yung nanay nung nakausap natin si Alma Abiliano. Na po kami mga kababayan. Ito yung kapatid pala, gusto magpasalamat. Sige po. Maraming salamat Ano po. pangalan po ninyo? Mila Asusanas po. Kayo yung kapatid nung Opo, naanod. Opo.
O sana po buhay pa siya. Opo, sana nga po. Opo. O kahit hindi na po, basta makita Makita po man lang, namin. mabigyan Opo. ng disenteng Ma- libing. Opo. Alam kung saan pupuntahan. Kasi tingnan mo, November 1, di ba? Todos Los Santos. Tapos Sana yun po pa yung nangyari. Yun po ang ano namin, makuha mo kahit wala na siyang ano, basta makuha man Makuha lang. man lang. Opo. Sige po. Salamat po, sir. Walang ano man po. Wow, Sige. salamat po. Bye-bye. Salamat. So yun po, mga kababayan, pauwi na kami ni Mrs. with Kagawad. Amin niya na napaka sipag sa pagdilingkod sa kanyang mga kabarangay. So okay na po, inatid lang namin si Kagawad doon sa bahay niya. So pauwi na kami ni Mrs. Mission accomplished, mga kababayan. So, uwi na muna kami. And bukas po siguro punta kami doon sa 3rd District sa UAS. Yun ang target namin. Para siguro makita muna yung lugar, and we plan para sa aming relief. So that ends, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas with Mrs. na lagi nating kasama kahit saan magpunta. Bye bye po, God bless.